everyone, Gian here. Our Bible verse for today is all about Proverbs 9, verse 9 to 10. Honor the Lord with your wealth and with the first fruits of all your produce. Then your barns will be filled with plenty, and your vats will be bursting with wine. Napakaganda po nitong Bible verse po natin na to. Kasi, itinuturo nito sa atin na honor with God with our wealth. Kung anong meron tayo, dapat ibinabalik natin sa ating Panginoon. So, parangalan po natin ang ating Panginoon ng unang bunga ng ating ani. Pag ginawa mo ito, mapupuno ng ani ang iyong bodega at aapaw ang iyong inumin ng sisidlan. God gives so that we can give. Ito po yung maganda sa principle ng Diyos. May inutos sa iyo ang Diyos, pero bago kanya utusan, gagawin ka muna niyang able person na siya mismo bibigyan ka niya ng capacity para masunod mo yung mga bagay na pinapagawa niya. God asks you to give, He will give you something to give. Di tayo inutusan ng Diyos na maging generous, pero wala tayong maibibigay. So, yung Diyos po natin, bibigyan niya muna tayo. Kahit piso pa yan, 2 piso pa yan, or kahit magkano yan, maliit o malaki. At sasabihin niya sa'yo, learn to give. Like nung sa panahon ni Abraham, na bago inutusan ng Diyos si Abraham, binigyan muna ng Diyos ng anak si Isaac. Bago inutusan ng Diyos si Abraham na ialay ang kanyang unang anak, ang kanyang anak. God gives so that we can give to other people. Lahat po ng pagpapala natin galing sa Diyos At tayo po, meron tayong prinsipyo na dapat natin i-apply mula sa Bible na matutunan din nating ibalik yung pagpapala ng Diyos sa atin. Sa mga binigay niya sa atin. Every coin that we have is a test. It's test from our God. So let us focus sa kayamanan. Yung wine po kasi, example na lang, yung wine po kasi nung unang panahon, yung barns or bodega, pinupuno ng pagkain yon. Tapos yung first fruit ng buga ng kanilang ani, yun na yung signs ng kayamanan. Kaya lahat ng ibinibigay sa atin ng Diyos, dapat pinagbubuti po natin yon. What we receive is a test from our God. Hindi natin sinasabi na lahat ng meron tayo ipamigay natin. Foolishness yon. Kaya nga binibigyan tayo ng Panginoon Diyos to feed our family, to feed our children. Kapag binigay mo to sa ibang tao kaysa feed your children or family, that is a plain stupid. Kailangan kung anong binigay sa iyo ng Panginoon, pagyamanin mo to. At bibigyan ka ng Diyos ng pwede mong itulong sa kapwa mo. Mga bagay na pwede mong ibigay. Pwedeng sa iglesia, pwedeng sa mga mananampalataya. Now, sa concept po kasi ng Proverbs, ng 3 to 9 to 10, pag binigyan tayo ng Panginoon na dapat matuto tayong magbalik ng blessing sa Panginoon. Yung unang bahagi ng ating mga kinikita, dapat ibinabalik natin sa ating Panginoon. Kung saan umaabante ang kaharian ng Diyos sa buhay mo, matuto kang magbigay. God is generous to generous people. Pinagpapala tayo ng Diyos upang tayo ay makapagbigay sa iba. Matuto tayong hindi maging sakim, angkinin yung mga kayamanan, ang pagpapala ng Diyos, na matuto tayong magbahagi
kung tayo maluwag sa kalooban natin magbigay, mas lalo tayong tatanggap galing sa ating Panginoon Diyos. Pag-aralan mo na sa pamamagitan ng unang bunga mo, maibahagi mo to, maibalik mo sa ating Panginoon, yung bunga ng iyong ani. Pag ginawa mo, mas magiging mapagbigay sa iyo ang ating Panginoon Diyos. Pupunuin niya yung ani ng iyong bodega. Ito ang pangako ng Diyos sa atin na dapat nating yakapin, yung prinsipyo ng Biblia na dapat nating paniwalaan. Huwag kang magtaka bakit minsan sa buhay mo wala ka, kasi maaring hindi ka pa napagkakatiwalaan ng Diyos sa blessing, sa biyayang ibinigay niya sa iyo when it comes to wealth. So practice sacrificial giving faithfully. Yan yung pag nagbigay ka, dapat may kurot sa puso mo. Kasi alam mo, importante sa iyo yung pera na yun, pero mas pinili mong magbigay sa iba. That is the sacrificial giving. Well, in the first place, hindi naman talaga natin binibigyan ng ating Panginoon Diyos. Pero, pwede nating ibigay yung biyaya ng Diyos sa ibang tao. So, that is the sacrificial giving. Let's honor God with our wealth. Pwedeng kulang-kulang ka ngayon, pero hindi ibig sabihin na hindi mo kayang magbigay. Meron kang kakayanan magbigay. Lahat tayo may kayamanan, lahat tayo may kakayahang magbigay. Lahat tayo pwedeng makasunod sa talata na to sa pamamagitan ng paghandog ng unang bunga ng ating ani. Ibalik natin ang blessings ni God. And pagkatiwalaan mo tong verse na to kasi makakatulong to sa'yo. Kasi lahat ng blessings na meron tayo, biyaya po ng ating Panginoon. At para pagpalain po niya tayo, matuto tayong magbigay. Hope this Bible verse will learn you a lot. God generous to generous people. Tandaan mo po yan. Kaya let's pass the personal, cheerful giving. Let's pass the test that God giveth to us when it comes to share the blessings that He give you. Again, thank you and God bless everyone.